rise and shine, mga kahilaw, mga karo. Yeah. At pag-uusapan natin, again, disclaimer, hindi po ako doktor, and ito lamang ay based sa aking experience. Kung meron kayong nararamdaman, so go ahead and go to your doctor and to the clinic to advise you. Again, sa video na ito, pag-uusapan naman natin yung next na nangyari sa akin. So, I found another diet, which is, meron naman siyang mga, doon explain kung ano yung nati-trigger, kung bakit meron tayong asthma. So, I've learned na yung mga dairies like cheese, yogurt, and milk, kasi okay, milk is good. Milk is good actually kung ito ay really fresh. Pero kapag ito ay galing na sa mga groceries, tingnan niyo yung yung milk na kapag napanis siya, 'di ba, para siyang glue. Naghihiwalay yung water and then the white, para siyang glue. So itong glue na to, yun yung nag-i-stick sa atin sa colon and even sa mga sa dadaanan sa ating esophagus. Nag-i-stick yan. And kung araw-araw kang kumakain yan, so, and hindi mo agad nalalabas, it will just put there. Tapos, that's why ang mga tayo ay may mga sipon at ubo because of mga cheese and dairies. Ngayon, so ini-stop ko siya, ini-stop kong kumain ng cheese and dairies. Favorite ko pa naman ang spaghetti, lalo na ang mga carbonara, syempre Filipino food. Okay, so I need to stop that. Okay, I need to experiment for myself. So kailangan kong gawin yun para I really wanted to be healed. I don't want that nebulizer. Kasi ang nebulizer, makakaano rin naman siya, hindi naman siya yung magpapagaling sa'yo, kundi i-stop niya lang ang symptoms mo. Pero nandun pa rin yun. Hindi ka totally gagaling. Okay? At saka isa pa, it will harm and it will harm your kidney, and we don't know, maybe it will become worse because it is also, again, chemical. So, hindi siya natural medicine. Okay? So, ngayon, nung tinanggal ko yon, and there, meron naman akong tinitake every morning. Yun yung Ashgard na, I think, meron sa Pilipinas na Ashgard. Ano siya kamag-anak yata siya ng kalabasa, pero ang loob niya white. Okay? Papakita ko na lang dito sa video kung anong itsura niya, and you can also research in the Google kung ano yung Ashgard, and sometimes they call it pumpkin, white pumpkin. Okay, nabibili dito sa mga Asian store, nabibili yon. So in the morning, yun ang ginawa ko, and isa rin yun sa nagpapababa ng high blood. So kung high blood ka, maganda yon sa morning. So kapag wala pang laman ng sikmura, so yun ang iniinom ko every day. So for 2 weeks, nag-try ako na tanggalin na yung nebul. Of course, hindi agad-agad. So siguro kung ngayon umiinom ako noon for 2 weeks, ang ginawa ko, 3 days meron ako nebulizer, tapos pang-apat tinanggal ko sa umaga, kasi twice kong ginagawa yun umaga at gabi. So tinanggal ko sa umaga, 5th day tinanggal ko sa umaga, 6th day tinanggal ko sa umaga, and then 7, nung naging okay ako, tinanggal ko rin yung gabi, and then hanggang sa doon na nag-start, na natanggal ko na siya totally. Then tinignan ko lang yung Ashgard na ginagawa ko siyang juice. Meron ako actually na juicer na sa mga
next na video, yun naman ang iaano ko sa inyo. Papakita ko kung paano gagawin sa mga next na video. I'm here to explain first and then we will be there. Okay po? And then after that, hindi na ako nagluluto sa mga alam niyo yung regular na lutuan na nabibili natin sa mga tindahan. Ang daming lutuan ngayon na napakaganda, lalo na yung non-stick pan. Okay? Pero i-research nyo po yan, yung non-stick pan, hindi yan maganda sa katawan kasi may iniinit siyang chemicals while cooking. So, ang ginawa ko, bumili ako ng clay pot. Yung dating mga, alam niyo po yun, dating mga lutuan na mga ninuno natin. So, that is from clay. And, yung clay na yun ay yung clay pot na yon, kapag nagluluto ka, it will remain the nutrients there inside. Kapag hinawa ka, actually, kapag nagluluto ka, hawakan mo yung gilid, hindi siya mainit. Nahahawakan mo pala siya. Unlike dun sa mga normal na mga masakit na, 'di ba? Napapaso na tayo. So what more pa kaya yung niluluto nating gulay doon? So, mawawala na yung nutrients. So, pag kinain mo yon, wala nang mga nutrients noon, wala nang mga minerals na nandun na kailangan ng ating katawan. So, yun, dun ko siya niluto. So, before nyo gamitin yun, for example, bumili na kayo, you need to seasoning it, the pot. Kung gusto nyo ng, meron sa YouTube, how to season the clay if you wanted to start in your own. So, doon ko na ini-start magluto ng mga and hindi na ako gumagamit ng oil. So, doon ako nag-start magluto ng mga kinakain ko at kahit ng mga anak ko. Then, yes, it's very hard at first, lalo na kung nasanay na kayong kumain ng mga processed food, ng itong mga, normal na kinakain natin. But, it is our choice kung gusto ulit natin, maging healthy. And masayang bumalik ulit sa pagkabata. Alam mo yun, bata ka ulit, batang kang tingnan, sabi nga ng mga anak ko, para daw akong high school ulit. So, ang saya sa pakiramdam. So, ngayon, sa next video, mga mga kahilaw, i-ano ko naman sa inyo kung yung mga nangyari nung mga kinain na namin yan. Actually, yung anak ko mataba rin yun, pero sila talaga na gusto rin nilang maging healthy. So, yun na yung And about sa meat, kasama na rin yun sa tinanggal ko sa meat, yung meat, kasi isa ang meat, ayaw man natin i-accept, which is my favorite food before, meat talaga. Hindi lang ako kumakain talaga ng baboy or anything na, kahit hipon, kahit yung mga pusit, hindi ako kumakain nun talaga. Pero yung chicken, beef, yan, kumakain ako niyan. Fish, that is meat, so kumakain ako niyan. But now, I totally remove it because I find out na yung meat, isa siya sa reason kung bakit nag-trigger ang asthma ko, and isa siya sa reason kung bakit hindi tayo healthy. Okay? Sa mga masasaktan dyan, yes, nung una, nasaktan din ako, and then, in denial ako. I've been there, in denial ako, and then it's hard for me to accept it. I research, and napatunayan talaga na isa yon sa mga hindi magandang kainin natin. Okay? Alam ko, yung iba alam naman na ito, yung iba hindi lang accept and then they eat still because wala naman nangyayari sa katawan nila.
Meron nga akong friend na sinabi na she can eat all, sabi niya ganun. And yes, you can, sa akin, you can eat all, but remember, wala naman daw siyang nararamdaman. That's why she, nag-ano siya, nag-enjoy. Yeah, pero tandaan po natin, ang cancer, hindi naman siya, madalang ang nagsasabing cancer, stage 1 cancer, 2, mostly, nagsasabi na agad, 4 ka na. So, may mga sakit na hindi naman nag-aano agad sa'yo. Nagsasabi na lang kung ito ay worse na. So, ayaw naman nating mapunta sa ganong sitwasyon. So, sa atin, we need to research, we need to, and there's a lot of in the YouTube, there's a lot of evidences and documentary about eating meat. Okay? So, yun nag-work sa akin, and sa'yo, kung nag-work naman sa'yo na kumakain ka ng meat, that's fine, it's okay. Walang mag-force sa atin kung ano yung dapat natin gawin. It's just that this video, I believe, makakatulong sa iba, makakatulong sa ating kababayan na talagang nag-i-struggle sa health niya, and maybe kung gawin niya, edi maganda, malalaman mo yung resulta. Again, sinasabi ko, walang force, hindi ako doktor, it's just that I'm telling only yung na-experience ko po. Salamat po, and sa mga next video natin, sasabihin ko naman doon yung mga dapat na, yung mga next na nangyari sa akin. Kung on that diet ba, on that clay pot ba, is tinuloy ko siya na, I'm cooking there na vegan na ako. Of course, I'm cook vegan ang mga anak ko. But ako ba, cook vegan na ba? Cook vegan pa rin hanggang ngayon. So, we will see there sa mga susunod pang mga video ko ano yung mga next na nangyari before talagang totally na ano ko tong ano na ito. Kung ano bang ginawa ko sa next diet ko, satisfied na ba ako doon o meron pa rin ba akong nararamdaman? So, anong ginawa ko. Salamat po mga mga kahilaw. If you like and nakatulong po itong video na ito, like and share and subscribe po, and salamat po sa lahat, and hanggang sa muli po. Again, I pray more bountiful gift from you, from our Creator. Salamat po.